Ama. Ang pakikinig na ito ni Jesus ay bunsod ng kanyang lubos na pagmamahal sa atin. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pagsasabuhay ng kanyang pakikinig. Sa bawat estasyon ng ating tatahakin, makikita natin ang pag-ako ni Jesus sa ating mga kasalanan. Isang pag-ako na dapat sana tayo ang nananagutan. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig, ay siya ay nag-alay ng buhay. Sa bawat paghakbang natin sa sandaling ito, nawa ay makita natin ang ating pananagutan sa Diyos, sa ating bayan at sa ating kapwa. Samahan natin si Jesus sa kanyang daan na krus. Samahan natin siya, humakbang tayo kasabay niya, pasanin natin ang krus kasama niya, at tagpuin natin hindi lamang siya, kundi pati na rin ang mga kapatid natin na nananaghoy, naghihirap, at kinalimutan na ang lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, makapangyarihan, niloob mo akuin ng iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa inyong loob, na ginanap ng inyong anak, ay mapag-indapat nawang aming kampit ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, ang huling sapul. Tinisan at piniraso, ipinakaing totoo, na ang winika ay ito. Aniya ay kanin ninyo, ito'y siyang katawan ko. At ang winik ay ganito, ito ay inumin ninyo, at ito nga ang dugo ko, mabubuhos na totoo, dahil sa sala ng tao. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay muling pagkabuhay. Salita ng Diyos, 1 Corinto 14:23. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng sinapay, nagpasalamat at pinagtira kay Kristo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos magkagulan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong kalis na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing nakain kayo ng sinapay na ito at inyong sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Pagninilay. Sa huling hapunan, bago magkakasabi ng Panginoon, ibinagad niya ang sakramento ng Eucharistia at nagkabilis sa kanyang mga alagad. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sa bawat pagdiriwa ng Eucharistia, pinamamalas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig ng daming pagkasakit para sa kaligtasan ng sanlibutan. At tayo naman ay nagkaagi rito na pagpatutuos ayon sa sinabi ni Apostol San Pablo. Tuwing kakain kayo ng tinapay na ito
ay iinom sa kalis na ito. Pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagdating. Sa inuuhos tayo sa harap ng kanyang dakilang at napakasakit na ito may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Kaya kung sa Eucharistia na bubunyag sa atin si Kristo para sa sangkatawan. Ito na agan ang bilang mga Kristiyano ay di natin maaaring ipagsawalang bahala sa ating mga kapwa na magdurusa rin. Sa Eucharistia nangungusap si Jesus. Sa ating mga puso, ipinapahayag niya ang kanyang pag-ibig na handang magdurusa at tayo mag-ibig at tumugon dito. Tunay nating papakinggan ang kanyang tinig kung sa ating buhay ay may pamalas din natin ang pag-ibig sa kapwa, lalo na sa mga nagdurusa. Sila ang mga taong larawan ng kanyang sarili sa ating bagong inaalala sa bawat pagdiriwa ng Eucharistia. Panginoong Jesus, Salamat sa iyong pag-ibig sa handang magdurusa para sa aming kaligtasan. Patuloy mong ihandog sa amin ang iyong tunay na katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Lubos namin mapagsalubog ang aming mga puso upang lubos namin mapakinggan ang iyong mensahe ng pag-ibig. At huwag mo mayaang magibabaw sa amin ang galit, inggit at pagmamakasarili. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng inyong pagpapakasakit at kamatayan sa pamamagitan ng buhay na puno ng pag-ibig. Tulungan mo kami mahalin ang aming kapwa, lalo na ang mga nagtulusa na saan ang nagawan mo sa aming piling. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sapahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso, nadyat mo kami sa ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa ikalawang estasyon ng krus. Sa pagpumasok at nagtuluyang sa loob ng halamanan, huwertong pananalanginan, doon nga'y naggunam-gunam, higit kadalang hatian. Ay ano'y nang malayo na sa ibang mga kasama, sa tatlo'y ang ibinagyak. Tristis est anima mea, usque ad mortem anima. Sinasambahan namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa iyong pagmamahal sa Diyos ay muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Salita ng Diyos, Lucas 22:39-45.
Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olivo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang tipol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tigid ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong mataimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagka panalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naramnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Pagninilig. Sa di kalayuan ay nanalangin si Jesus na pakita sa Anghel upang palakasin ang loob niya. At dahil dito, hindi tukso ang pinagkakasarili at nangunguna kundi ang looban ng Diyos. Ang siya naghahari. Ang bisa ng panalangin ay hindi natin kayang mahintin. Ito ang siyang makapatatak sa atin. Pero bakit pa tayo manalangin? Upang matupad ang ating kahilingan. Upang maitiyara sa lahat ng masama. Sa tagpong ito, ang joke ni Jesus ay manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Sa pagdarasal, hindi lamang tayo nagtatas ng ating mga pangangailangan. Tayo ay makikipag-usap sa ating Panginoon at Diyos at usap sa nagsasalita. Gayon din ang kaloob makikinig matapos natin pagsasalinggam. Nilagyan ba natin ang puwang ang Diyos na siyang naman ang pangusap sa atin? Ano naman kaya ang tulong niya sa atin? Ano kaya ang kanyang pinakarating? Nang sanggayon ng ating piliin kung ano ang tama at makatwiran at mabuti. Sa gitna ng posible pagkatalo ang ating kalaban. Dahil sa mga gusto natin mangyari sa buhay, hiningan natin ang grasya ang ating pakikinig sa Diyos. Maliliwanagan tayong sundin hindi ang gusto natin, kundi ang kanyang nais. panalangin. Panginoon, tulad ng iyong mga alagad, turuan ninyo rin po kaming manalangin upang hindi madaig ng tukso. Ang manalangin ng Meka, dapat nasikilig upang sundin ang kalooban ninyo layo at makatugon nawa kami upang mahal kayo sa katuparan ng inyong plano na maghari ang kalooban ng Ama sa mundo. Palakasin niyo ang aming kaloob upang bilang inyong tagasunod, hindi namin akasan ang mga bagay na dapat namin harapin. Tandaan ang aming pagsunod sa iyong plano ang aming amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sundin ang loob. Sambahin ang ngalan mo. Sundin ang Mapasa amin ang kalooban mo, hindi kalooban mo. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso. Iadyat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin na kung Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala at babae lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan